Pakilala ka muna chairman ng ano ba yun? Magandang araw po sa ating mga sumusubaybay po. Dito po sa interview ng mga magigiting po ng mga vloggers po na kasama po natin. Sa hapon po ito, nagpapakilala po ako sa particular po sa aking mga kabarangay na ako po si Cap Jun Padilla, dating barangay chairman din po at 17 taon po ako na naglingkod po sa ating barangay. At siguro po sa 17 taon po na aking paglilingkod, na kung ayaw po sa akin ng tao, siguro isang term lang po, pangalawang term po, hindi na po ako boboto. Pero 17 taon po akong naging barangay chairman at nagawa naman po natin yung mga bagay, sabi nga natin, pangangailangan ng bawat kabarangay natin, natugunan po natin. At isang bagay po dito, noong panahon po kasi ng aking panunungkulan, ang unang-una po, ang primary programs na aming isinagawa sa barangay, peace and order po. Dahil dito po, kailangan bigyan natin ng pansin, yung proteksyon, at sabi nga, buhay ng tao at ari-arian nila. Kailangan mabigyan natin ng masabi po natin na proteksyon no, ang bawat naninirahan sa ating barangay. Kaya dito po sa ating barangay, naging mapayapa po. At yung mga magnanakaw, mga solvent boys, mga rugby boys, lahat po ito nawala nung ating panahon. Kaya nga po, panawagan lang po sa aking mga kabarangay sa kasalukuyan na sitwasyon po ng ating barangay na nagkalat na naman po ang mga solvent boys, mga rugby boys sa ating barangay. At tuloy-tuloy po, sabi nga po lang, nagpipista po ngayon ng mga magnanakaw. Na isang bagay po ito na siguro panawagan ko po na magtulong-tulong po tayo. Kung gusto po natin ibalik ang kapayapaan, kaayusan po ng ating barangay, pagbigyan niyo po ulit ang inyong lingkod na si Cap Jun Padilla na makapaglingkod po muli. Kasi kailangan po natin para po sa kinabukasan po ng ating mga anak. Dahil alam niyo po, ang mga solvent boys, rugby boys, pag ito po mga sabog na po, lango sa gamot o sa droga, may posibilidad po itong manakit. At ang ating mga anak po ay lumalabas sa gabi, baka po mapagtripan. At baka dumating po yung pagkakataon, yung kawa po natin mga anak na minahal po natin, inalagaan po natin, tapos sa isang iglap lang po ay mawawala. Kaya nga po napakahalaga po itong mga issue po na ito na dapat bigyan po ng pansin ng ating barangay. At tandaan niyo po, ito po ang unang-una, priority po natin na ating isasagawa sa ating barangay na programa. At ang pangalawang programa po natin ay yung pangkabuhayan po mga kabarangay. Bakit po nasabing pangkabuhayan? Alam niyo po, marami po sa panahon ngayon na naghihirap. At sabi nga po natin, ang ating pamahalaan, nandiyan dyan, marami po sabi nga natin ng mga ayuda, mga programa, para mapabigyan pansin ang kahirapan po ng mga tao ngayon. Subalit sabi nga po natin, yung sistema ay mali. Mali po ang pag-iimplementa ng mga programa ng ating pamahalaan. Bakit ko po nasabi na mali, mga kabarangay? Dahil una-una po, doon sa mga medical assistance, mga tinatawag financial assistance, nangyayari po, napupunta lang po sabi natin yung atensyon doon sa mga politiko. Instead sabi directly ibigay na po sa tao, ito mga financial assistance po na to, ang nangyayari po, dumadaan pa po sa mga politiko. Na dapat po hindi na po ganito nangyayari. Una-una po, bakit nasabi po natin ito? Dahil nga po, pag dinaan mo sa politiko, nagkakaroon ka pa ng utang na loob, at ang nangyayari po, matagal pa po ang proseso bago po direktamente maibigay yung mga ayuda, financial assistance. Ang mabigat pa po nito, bawas pa po. Nababawasan po itong financial assistance. Kaya ang nangyayari po, yung kaawa-awa pong mga nangangailangan, hindi po nakukuha ng maayos po ang kanilang sabi nga natin na tulong o suporta sa pamahalaan. Kaya nga po, isa po itong hanap buhay na masabi po natin na programa po na aming bibigyan ng pansin. Dahil bakit po? Marami pong mga walang hanap buhay ngayon, walang trabaho. Kaya nga po, may pondo po ang barangay, pwede pong maglaan, mag-allocate ng pondo ang barangay po sa loob sa isang taon para po sabi natin mabigyan ng puhunan ang bawat kabarangay na walang hanap buhay. Ano po ba ito? Dahil malapit po tayo sa palengke, at marami pong establishment sa barangay natin, ang nais po natin siguro, gagawa po tayo ng mga rolling store
na mga digulong, pwede po nating ilagay sa mga bangketa. Hindi po to obstruction. Gagamitin po natin yung kalahati ng bangketa para po panghanap buhayan ng mga mamamayan sa barangay. At yung puhunan po, pwede po sagutin ng barangay po dahil bakit po meron pong pondo ang barangay. Na pwede po tayong maglaan ng pondo para sa pangkabuhayan at puhunan ng mga mamamayan para po sa kanilang mga negosyong isasagawa. Kaya nga po mga kabarangay, bigyan niyo lang po kami ng pagkakataon po na mabigyan po ito ng tuon ng pansin ang tunay na mga nangyayari po sa ating barangay at yung mga pangangailangan po ng ating barangay. Sir, so may konting katanungan lang po sila. Sir, bukod po sa mga like yung mga droga, yung mga solvent po sa paligid, ano pa po yung pangalawang problema sa inyong barangay at paano nyo po ito susolusyonan? Alam niyo po, ang nasabi ko nga po, yung pangkabuhayan. Trabaho, marami po tayong mga kabarangay na walang hanap buhay. Alam niyo po, pag ang tao po walang hanap buhay, nagkakaroon na po ito ng sabi natin na tendency na gumawa ng hindi maganda. So ano po ang hanap buhay na pwede nyong itulong sa kanila? Alam niyo po, nabanggit ko po kanina, yung barangay po namin ay malapit po sa mga establishment. At pwede po kaming gumawa, sabi ang latasin, mga tindahan, mga rolling store, mga karito na may gulong. At gagawa po ng ordinansa ang barangay, dahil sabi nga bawal ang obstruction. Pero kahit kalahati po ng bangketa, pwede po magamit. At gagawa po ng ordinansa ang barangay council. At bilang barangay chairman po, ako po ay presiding officer sa loob ng barangay council. Kaya pwede rin po ako sabi natin mag-propose. Magbigay ng mungkahi para sabi natin na maglaan ng pondo para sa livelihood program ng barangay. Sir, isa nga po sa nabanggit nyo kanina, yung pondo from government, paano nyo po sistema na hindi po dadaan sa mga politiko? Ang maganda po kasi, maganda pong tanong po yan. Alam niyo po, may 3 branch of government po tayo eh. Nagtataka lang po tayo, executive, pag sinabi po kasing executive, sila po yung tigapagpatupad ng mga batas eh. Kung ano po yung inaproba ng Congress na mga programa, ang magpapatupad na po dito yung ehekutibo. Ang nangyayari po, may mga departamento po sa loob ng ehekutibo. Department of Social Services, DOLE, Department of Trade. Ito po yung mga ahensya na supposed to be dapat magpatupad itong mga batas po na ginawa ng Kongreso. Ang Kongreso, tigagawa lang po ng batas eh. Pero kung yung mga programa po na ito, idadamo ulit sa Kongreso, tumatagal pa po yung mga programa para ibigay po sa mga mamamayan. Yan po isang problema po na dapat bigyan ng pansin na wag na po yung ipadaan dito sa mga ahensya na to o sa mga politiko na to. So sa paano nga pong paraan paano madidirekta po mismo sa... Alam niyo po, alam din nila yun eh. Alam din ng mga congressman yun. Bakit kailangan pa dumaan sa kanila? Gumawa na kayo ng batas. Nag-appropriate na kayo ng pondo diyan. Bakit kailangan pa dumaan sa inyo itong mga programa na to? Na hindi nyo naman hawak na. Dahil hindi na kayo sakop ng ehekutibo. Ito yung trabaho na po ng executive department. Kaya nga po yung mga bagay, yung sundin lang po natin yung sistema ng ating pamahalaan, siguro magiging maganda po ang takbo ng ating bansa. Sir, sir sa ilang taon yung panunungkulan na dating kapitan, sa tingin mo ba advantage to para sa iyo? Tama ka po doon, advantage in a sense na sa karanasan po, sa kaalaman. Madaling salita po, mahaba na po yung karanasan ko po. At yung sabi nga po natin, advantage, dahil binagawa po ako eh. Dahil nung panahon po namin, umupo po ako noong 1989, wala akong pondo ang barangay. Ang halaga po ng allowance namin sa buwan-buwan po ay umaabot lang po ng 600 pesos sa barangay chairman. Ang barangay kagawad, 300 pesos. Kayo po ba, makakabuhay po ba ng pamilya yun? Follow-up question po, di ba, matagal kayo nagpahinga. Sino at ano ang nag-injok sa iyo para tumakbo ulit? Anong nakikita niyo sa barangay? Tama po yun. Napakagandang katanungan po yun. Ang edad ko po ngayon 63 years old. 63 na po ako. At siguro po, nakapaglingkod na po ako ng 17 taon sa barangay namin. At yun naman po, sabi ko natin, proud po ako na napaglingkuran po ang aking mga kabarangay. Sa edad po na 63, dapat po siguro pupunta na kami ni Mrs. sa isang probinsya
At doon nga po siguro kahit paano yung buhay na matitira po sa amin, doon na po namin i-consume, sabi nga natin, para naman sa aming dalawa. Subalit, kaya po ako napilitan tumakbo ngayon dahil nakita ko po yung sitwasyon ng barangay po namin, partikular na po sa peace and order. Bumalik po yung mga dating nangyayari po sa barangay na hindi maganda, na ginawa po namin ng paraan ito para totally po masawata po itong mga to. Subalit itong panahon po ito, bumabalik na naman po. Kaya nga po may kakulangan, sabi natin yung present administration na hindi nagampanan. At ayoko na po magsalita at ayoko po sabi nga natin na makasakit ng kapwa. Siguro kung may kakulangan po sila, pupunaan po namin ngayon yung mga kakulangan na hindi nila nagampanan sa kanilang panunungkulan sa ngayon. Yun lang po, kailangan po siguro ayusin po ulit ang barangay at yung mga hindi nabigyan po ng pansin, siguro bigyan na po namin ng pansin po ngayon. Sir, last na lang po, mensahe na lang po sa inyong kabarangay. Para sa iyong candidate pangangampanya or kandidatura ngayon, ang mensahe ko lang po sa aking mga kabarangay, dahil meron pong sabi nga po natin na may mga ilang po issue at may mga ilang, alam niyo po sa politika, nangyayari po ito yung mga takutan, pinipressure yung mga leader, nangyayari po yan. Kaya nga po, panawagan ko lang po sa aking mga kabarangay na wag po kayong matakot. At ito po sinasabi ko direkta sa mamamayan ng aming barangay, dahil bakit po kayo matatakot sa mga nakaupo? Wag po kayo matakot dahil bakit po? Kaya po sila nakaupo sa kanilang kapangyarihan, nanggaling po ang kapangyarihan sa inyo. Ito po ang pagkakataon na ipakita naman po ng mamamayan ng aming barangay yung inyong kapangyarihan. Itong oras po na ito o itong araw po na titira, ipakita nyo na kayo bilang mamamayan ng barangay 804 ay may kapangyarihan. Kasi ang nangyayari po ngayon, instead na kayo ang diktahan ng mga nakaupo, kayo ang magdikta doon sa mga nakaupo. Kaya nga po mga kasama, umiikot po kami sa barangay, hindi po kami nagbibigay kung anong programa po namin. Hinihingi po namin kung ano ba ang mga mungkahi ng aming mga kabarangay at ano ba yung mga nakikita nilang dapat bigyan ng pansin. Kaya nga po, sa aming pag-ikot sa barangay, ang naging problema po na binibigay na sentimiento ng aming mga kabarangay po dito, yung peace and order. Dahil nagkalat po ang mga rugby boys, ang mga solvent boys, at tuloy-tuloy po ang nangyayaring krimen o nakawan. Yan po ay isang sentimiento. Kaya nga po, sabi ko sa aking mga kabarangay, utusan niyo po ako. At gagampanan po namin ng buong puso. Sabi nga po natin, ang inyong ipag-uutos. Dahil kayo, ang mamamayan po, ang dapat sabihin natin, sundin ng mga politiko. Baliktad po kasi nangyayari sa Pilipinas po ngayon, mga kasama. Ang politiko, natatakot sila. Bakit ka matatakot? Saan ba nanggaling ang kapangyarihan ito? Nanggaling ang kapangyarihan sa mamamayan. Kaya nga po, ang panawagan ko na lang po sa aking mga kabarangay, ipaglaban niyo po ang inyong kapangyarihan. Sa ngayon po, kayo po ang magdikta doon sa mga politiko katulad ko at yung mga nakaupo. Huwag po kayo matakot sa amin. Matakot po sila dapat sa inyo. Sa mamamayan dapat matakot ang mga politiko dahil kayo po ang may kapangyarihan. Binibigyan ko lang po ng emphasis po ito na ang kapangyarihan sa isang demokrasyang bansa ay nasa mamamayan. Wala po sa aming mga politiko. Na ngayon pong eleksyon, nandirito po kami, lumalapit po kami sa inyo para sabi nga, bigyan nyo kami ng pagkakataon, ibigay nyo yung tiwala sa amin. Bigyan nyo kami ng kapangyarihan para ibabalik po namin ang inyong tiwala sa paglilingkod po sa inyo. Yan po, kaya po tinawag tayong public servant, sabi nga, katulong po tayo ng publiko. Hindi po tayo, sabi nga natin, kailangang magdikta sa kapwa po natin at sa mga mamamayan. Kaya nga po sa hapon po na ito, nagpapasalamat po ako sa ating mga kasama po dito na pagbigyan po tayo at kung ano man po mapuntahan po ng aking mensahe sa hapon po na ito na sana po pagkakaisa, pagtutulungan po at para po ito sa kabataan. Sabi ko nga po kanina, 63 years old na po ako mga kasama. Ang laban po na ito, hindi ko po laban. Ito po ay laban ng mga susunod
sabi natin ng leader ng barangay at ng mga kabataan. Paghandaan po natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan, partikular na po yung bawal na droga, krimen, labanan po natin ito at korupsyon sa ating barangay. Kaya nga po, maraming salamat po sa inyo pong binigay na pagkakataon na ma-interview po ako at maibigay ko naman po ang aking saloobin at ang aking programa sa aking po mga kabarangay. Okay po, Salamat po, Maraming sir. salamat po. Salamat, sir.